Happy Friday morning, 6:21 in the morning, March 3, 2017. At syempre kasama nga natin pag Friday, si Doc Bong Santiago para naman magbigay sa atin ng mga healthy at medical tips sa atin. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Actually, Doc Bong? kanina pinag-uusapan natin yung, di ba yung mga tanong kanina sa medical, with regards sa pagtulog, ano? Pati sa paghihilik. And last week, if I remember it right, may nagtanong nga tungkol dito sa ating pag-uusapan yun with regards dun sa pagtulog sa kaliwang side ng paghiga, no? So, ano ba yung mga incredible health benefits of sleeping on your left side? Meron pala Actually, si Kong Eri, na tinanong niya ako, sabi niya, sige, pag-usapan nga natin next week. So, ito po yun, ano? Ibigay natin. Ano nga ba? Meron ba talagang benepisyo, no? Pag natulog ka ng pakaliwa kesa sa pakanan o patahiya. No? Pakita natin. Ayan. So, ano yun nasa likod nung nakita mo yung picture, yung cartoon? Meron siyang parang bola. Okay. Ano yun? Sinasabi kasi, para daw masanay ka na natutulog ka nasa kaliwa, maglagay ka ng bola dito, sabi nga dyan baseball itahi mo daw dun sa damit. Para pag magpapalit ka na ng position, mararamdaman ng katawan mo na may parang lump dito, babalik ka na naman dun sa kaliwa. No? If you really want to try this sleeping on the left side. Yung iba naman ang ginagawa, malalaking unan, di ba? Nakaharang sa likod. Yes. Kasi pag tulog tayo, di mo naman alam yung position mo most likely, di ba? So, sinasabi nila, pinakita lang yung picture na yan para makita na mayroong paraan kung paano matulog ng pakaliwa na madalas. So, meron kang lalagay sa likod o parang harang nga. So, next picture. So, una, ano ba ang benefits ng sleeping sa left side? It relieves heartburn, ano? Sinasabi, di ba yung heartburn yung parang maduduwal ka pagkatapos mo kuwain? May reflux ka. Oo, masakit sa dibdib, masakit sa sikmura. Sinasabi na pag pakaliwa ka natutulog, mas naiiwasan mo nagkakaroon ng heartburn. Iniisip ko nga maybe anatomical kasi pag kumaliwa ka ng tulog, yung sikmura mo, yung mga digestive juices, yung para matunaw yung kinakain mo, manggagaling dito sa right side. So most likely, by gravity, mas bababa sila. So mas madaling matutunaw o mas madaling nare-relieve yung, mas madaling ma-absorb o matunaw yung kinain mo. Kasi ang heartburn nangyayari karaniwan, may naiiwan kasing remnants ng pagkain na ibabalik, naduduwal. O kaya naman nangangasim ang sikmura. No? So pag left side ka, mas nagko-concentrate yung mga digestive juices mo sa sikmura, mas natutunaw niya. Kaya siguro nare-relieve yung heartburn, ano? Next picture. Although, ayan. Pangalawa, it also helps dun sa snoring. Yung kanina, hindi lang mapakita yung mga sunod-sunod pero di ba kanina tinatanong nung televiewer kanina na paano daw ba maiiwasan o masama daw ba yung paghihilik? Ano? Ang question doon is, pwede bang maiwasan din? So, technically, pag daw nakakaliwa ang paghihiga, mas nawawala yung paghihilik. Again, anatomical yan. It has something to do with dun sa vocal cords o sa folds dito sa lalamunan natin. Hindi siya sumasara doon sa ating, pag nakatahiya ka kasi, ang tendency isara niya o masarahan niya yung trachea. Yung respiratory system natin, yung paghinga, yung breathing dito sa bandang liig natatakpan. So, nangyayari, mas nagkakaroon ng effort ngayon yung katawan na huminga, kaya nagkakaroon ng ingay, naghihilik. So, pag nakatagilid tayo, mas bukas siya. So, mas nakakapag-breathe ka ng light. Sabi nila, mas maganda pag sa left side. No? So, that's number 2. Number 3, ayan, ako nawala na yung aking guide. Ayan, ito na. Pero Doc Bong, yung pagkwari sa kanang side ka, may tendency din ba na mawala yung snoring o kailangan talaga left lang? Mas maganda daw sa kaliwa kasi left talaga. Yes, oo. Anatomically, mas dependent ang left side kasi natin ang mas strong side natin. So mas doon tayo nagbe-base talaga. Nandoon talaga yung, kung mapapansin mo nga sa area natin sa anatomy, mas maraming organs sa left. Oo, so yun ang sinasabi nila na mas strong side, kaya mas prepare nila na sa kaliwa. Pumosisyon, ano? When it comes to snoring. Number 3, improves digestion. Di ba yung para matunaw yung mas maganda ang pagdumi, no? Kasi pag pakaliwa pala ang positioning, yung kasing exit point natin sa bituka nasa left side, yung pababa going to our rectal area. Oo, nasa kaliwa yan, hindi sa kanan. So pag sa kaliwa siya, mas anatomically, mas by gravity, mas matutulungan mo siyang bumaba. So kaya mas gumaganda lalo ang pagdumi o maganda ang paggalaw ng bituka natin.
Next, it promotes a healthy heart. Kasi ang puso nasa left side pa rin. Alam mo, pinahirapan nga ako nitong discussion na to eh. Kasi hinahanap ko yung reason bakit bakit laging kaliwa, no? When it comes to the heart, yung kasing drainage ng dumi sa puso, so palibasa nasa left siya, mas natutulungan mo. Yung lymph system natin, yung drainage kasi merong ang areas ng body, meron yan taga-drain ng dumi, lahat ng areas natin. May tinatawag na yung lymph area, no? Lymph. Ito yung mga kulani natin, ano? Ito yung kumukuha ng dumi natin para ilabas, iihi natin. So pag sa left, pag nakakaliwa kang ganyan, lahat ng dumi na dumadaan sa heart mo, mas madali niyang nahahatak pababa. Kasi by gravity, nasa left naman talaga ang heart. Okay. So malaking bagay din, hindi siya hirap, ano? And then improves yung health ng spleen. Ano ba yung Tagalog ng spleen? Pali. It's the pali. Kasi ang abdo is abdo, ang pancreas is magaling ba kasi Tagalog? Hindi. Ayusin mo na. Pali is spleen, ano? Ang spleen, yan yung nag-absorb o kumukuha ng mga patay na dugo natin. Ang dugo ng tao, napapalitan yan every 120 days. So every 120 days nagbabago yung blood, yung dugo natin, yung red blood cell natin. Ang kumakain yan, ang lumulunok yan, ang basurahan yan, yung spleen. So again, nasa left side yan. Eh kasi kung nasa right side yan, mas hirap siya dahil kung kumanan ka, nasa kaliwa yung magtatrabaho, paakyat pang mangyayari. Paakyat yung system, di ba? Whereas pag kumaliwa ka, pababa na siya. So by gravity, mas madali niya ma-absorb. So it's all anatomical. And then, sinasabi din yun nga, it helps in the circulatory system. Kasi nga, yung sa heart mo nasa left side, so mas, pag nag-pump siya, imagine mo kung ang magpa-pump, tinanong nga to ni Kong Erin paano kung, hindi ba mas magaang kung pag kumanan ka, mas hindi hirap ang heart, hindi pala ganon. Pag kumaliwa ka, mas maganda ang pumping system niya. Kasi lahat ng blood flow, mabilis na dadaan sa kanya. Hindi na yun. Kasi pag sa kanan, nasa kaliwa, paakyat yung position mo ng pumping. Whereas pag sa kaliwa, pababa na. So hindi na siya masyadong hirap. Hindi na masyadong nagbibigay ng pressure. Kasi pababa na sa kanya lahat yung dugo. And then, sa mga buntis, sinasabi nila na mas maganda ang blood flow coming from the mother to the fetus pag most of the time kaliwa ang higa ng pasyente, ng mga nanay. I don't know kung sinabi ko kay Maloy nung siya buntis, ano? Pero tingin ko nga, mas parang naalala ko, mas gusto niya nakatagilid. Nung siya buntis, mas masarap talaga pag nakatagilid pag buntis. Kasi may pillow. Oo, so yun pala, may benefit pala talaga. Pero Doc Bong, tanong ko lang, kung halimbawa di nakatagilid ka pero fetus position, anong effect naman? Well, yung sa, di ba, marami kasi position sa paghiga, ano? Yung sa fetus, just the same, it's all beneficial kasi nga nakakaliwa naman. So, yung lahat ng anatomy, lahat ng organ system mo sa kaliwa na magtatrabaho, mas beneficial, mas hindi siya hirap. Kasi yung blood flow, I think it's all anatomical, it's all blood flow, mas hindi sila hirap dahil lahat sila nagko-concentrate na sa left side. Sa right side kasi konti lang Pero sabi nga sa pag-aaral, ang dominant area kasi ng body is the left. That's why mas bigyan natin daw ng pabor pag natutulog tayo, we turn to the left para mas hindi siya hirap. Pero I think, Doc Bong, alam mo, parang feeling ko meron pang isang magandang benefit dyan sa pagtulog sa kaliwa. Pag mag-asawa, di ba, pwedeng, alam mo yung nagka-cuddle na sila, hindi na yung parehong yung isa nasa kanan, isa nakatingin sa kaliwa, di ba? Pwede, pag mag-asawa. Pwede. Di ba? Parehas silang isa naka-hug. Di ba? Anyway, yun nga. So, pero ito, I think this is still dapat pag-aralan pang mabuti. Kasi, wala pa masyadong kung ito ay mapapatunayang totoo, matipid na na pamamaraan para maging healthy ka. All you have to do is turn left sa pagtulog mo, 'di ba? Tapos lagyan mo nga ng guide yung likod mo, yung harang para huwag ka nang masyadong kumanan o tumahiya. Tingnan natin, pag-aralan pa natin sa mga susunod nating discussions, tingnan natin kung talagang ito talaga ay may benepisyo para sa atin. Sana may makagawa niyan para masabi nila kung talagang nag-improve na. Oo nga, tsaka talagang makita natin through yung mga laboratory tests and examinations kung talagang nag-benefit talaga. Kaya mo, hanapin natin yan, pero aralin kayo natin personally, Doc Bong, paano ka matulog?
Ako, ayun nga, yung kanina, yung fetal position. Oo. Pero Ako din, pwedeng kanan ako, pwedeng kaliwa. Left side Ikaw talaga. left side ka Left side talaga. talaga akong tutulog. Tsaka dapa. Pero masama pala yung dapa, no? Oo, ako. Angela, Oo, paano yan. ako matulog? Ha? Paano ako nakapikit ang mata? Siguro sama natin yan. Next time, discuss din natin yung ano ba yung benefit naman ng mga iba-ibang posisyon kung meron din naman. Pero naalala ko lang sa nabanggit mo, Doc Bong, wag yung wag matutulog ng nakatalukbong. Mahilig din ako sa ganun eh. Kasi Ay, ba ako din, nababawasan sa yung oxygen ng going through the brain. Oo. Meron talagang mga taong mahilig talaga magtalukbong Ako, pag mahilig natulog. talaga Ikaw? Ayoko. Mas gusto ko nakapatay ilaw tas talukbong. Ako din. Tas tagilid. Sa una. Nakakita na ba kayo o nakabalita na ba kayo ng taong ang kumot yung ano yung parang hindi pasukan ng lamok? Kulambo. Kulambo ang nilalagay sa paa. Di ba Oo. Makati yun? Hindi ko maintindihan eh. Parang meron akong ganyan nabasa, Doc. Ang parang ang explanation, hindi naman dahil sa gusto nilang matakpan yung paan nila, pero yung feel daw Yung ba? feel, oo. Masyadong familiar sila sa ganung feel na pag hindi nila nararamdaman yun habang Hindi sila natutulog. makatulog. Oo, hindi sila makatulog. Parang Oo. nakahubad daw yung paan nila. So parang ganun. Ayoko naman. Oo. Kahit Parang psychological pajama, ayoko. effect. Magnet socks na lang sila. Parang Pajama? Ayoko pajama. Ayoko yung feeling na May sa parang leg. may Baligtad naka- naman. Oo, iba naman gusto nakapajama. Iba-iba din talaga. Well, basta as long as masarap ang tulog mo Correct. at pagising mo ay maganda ang gising mo, I think that's the best. Yun sa mga importanteng dapat maramdaman pagkatapos mong matulog ng mahaba-haba. Okay? So, I think that's after it. matulog, Oo. Pagkagising, syempre. Oo, Rina. Pero may katanungan pa tayo na dagdag na question. Okay. Masama Tulog po bang muna tayo matulog ng nakaupo? Mm. Masama ba yan, Doc? Pag Well, nakaupo? ideally talaga flat. Direct Or dito ba yan? naka-supine position May tama tayo. na ako dyan eh. Kasi ang isa sa mga bad things na mangyayari dyan, magka-create ka nito. Ayan. belly button. Oo. Ah, directly ito. Oo, kasi yung blood flow mo nasusuppress, nagkakaroon ka ng ano dito, ng obstruction dito sa area ng tummy. No, May tsaka tawag daw sa ganun, Doc. yung positioning ng back kasi 'di ba, nagkakaroon ka na ng curve. Oo, dapat kasi talaga ideally ang pagtulog nakahiga. Hindi talaga dapat Para nakaupo. well-rested yung katawan. Kaya lang depende kasi kung kailangan merong tatawag na nap Masa. 'di ba? Oo, 20 minutes na. Yes, Power nap. minsan naupo ka lang, nakatulog ka na. Wag lang madalas. Wag lang May madalas tawag kasi daw kung doon, madalas Doc may Bong. problema na. Yung pag nakaupo lang tulog na. Ano? Masa. Sandal tulog. Di ba, direct? Yung nakatayo. Yun mahirap, di ba? Mas mahirap yung nakatayo at wala ka sinasandalan. Nakakita na ba kayo ng ganun? Sa MRT sa MRT. Kasi yung isa, dahil wala na rin silang choice, baha yung bahay nila. Ay, oo Tapos, wala silang mahigaan. Yun, natutulog sila Nakatayo na lang. Uy, mas mabigat naman palang. Isa sa mga nabisita natin. Ako may personal experience ako eh. Kasi kinakausap ko siya, tapos tulog siya, nakatayo siya, may hawak siya, parang nakaganyan siya. Kasi nakausap ko siya, nakaganyan siya. Tapos hindi siya sumasagot. Tapos huy, ginanon ko. Si Direk Sabi, Lito ba yan? Ay, sorry, may sinasabi ka ba? Pero yung ganun biglang matulog, mabanggit ko lang, that's metabolically abnormal. Meaning merong problema sa system yon. Maybe it's hormonal or yung metabolism ng body. Baka medyo matataas ng mga levels ng ng blood chemistries. Yung iba, di ba, pag I-check nagdadrive, natin, pag mga ganun, pag nagdadrive, di ba, nakakatulog, yes. kahit naman May mga nakatulog cases sila na ganyan, ng diabetic haba. patients kasi tumataas ang sugar nila o bumababa. Merong sakit So, na dapat ganun i-check. talaga eh, di ba? Yung Meron. bigla Oo, na lang nakakatulog. tutulog. Tourette's ba yun? Meron. Pero sabi ko nga, we have to check it kasi baka nga clinically hindi na stable yon. Delikado lalo sa driving. Unusual case pala pag gano'n. Kahit na sobrang pagod, Doc Bong, Yung sa pagod yung sa pag-upo po pwede, pero pag di nakatayo. tsaka hindi dapat laging ganun, di ba? Talagang masarap talaga matulog pag pagod, pero syempre i-position natin ng tama. Lalo na kung magda-drive ka, pagod ka, ipahinga mo muna. Pumikit ka muna sa isang tabi bago ka mahirap yon, delikado. Okay. Yan mo, pag-aaralan pa natin ito. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod na mga talakayan natin. About pagtulog.